Naku po, marami tayong susunugin ngayon ha. Yung mga nagpapakalat ng fake news, bibirahin namin kayo. Ayan, mag-sorry kayo ha, mga diles, mag-sorry kayo. Dahil, naku po, nabubuko kayo sa kalokohan ninyo. Ako, ayoko, sorry lang. Kasuhan. Dapat, no? Kasi sinabi ni Yusek Claire Castro. Wala pa tayo ha. Nagpapakilala pa lang. Oh, Excited, mainit. excited kayo masyado eh. Mainit kami. Mainit. Sige na pala, ano ba yan? Tapos ka naman ako. Tapos na. Excited to siya, mainit ulo eh. Hindi kasi ganito yun mga ka-BBM ha. Na nakita nyo naman siguro nung mga nakaraang araw na mayroong kumalat na fake news na police report na sinasabi ito raw galing sa Beverly Hills dun sa New York na pinapakita yung police report, may mga pangalan ni FL, may Alexa Miro, kung sino ba pangalan sinasabing sangkot sa pagpanaw ng isang tao. Ngayon, breaking news, itong Net25 at ABS-CBN may nakuha na legit na dokumento Police o report. kopya ng police report galing mismo sa Beverly Hills Police Department. Ito ay legit ha, galing ito sa Beverly Hills Police Department. At dito, makikita, wala yung pangalan ni First Lady Lisa, ni Alexa Miro, at sinasabi dito, wala rito sinasabi ng cause ng pagkamatay. Matay. So ito, viral na viral po to. Pwede nyo bisitahin sa mga page namin at makikita nyo rito. Dito, sa pangyayaring ito, sa balitang ito, talagang pahiya po kaagad dito yung mga dilis. Di ba Yam? Tama. Pero kabibem, nung nalaman ko yung tungkol dyan sa pinos ni Bobby Tiglao, no, dati namang matinong journalist, ewan ko ba kung bakit naging ganito na ang naging utak niyan, no? Naniniwala na ako noon pa lang na talagang fake yan, no? In the first place, no, yung Alexa Miro, no, hindi tunay na pangalan 'yun, no? Ang mga pulis, no, pag gumagawa ng report, no, especially pag tungkol sa mga krimen o sa mga ganyang na nangyayari na hindi inaasahan, no? Na may namatay. Kapag mayroong mga persons of interest, no? Syempre aalamin mo kung sino yung mga tao talaga, no, na involved. Oh. At yung mga tunay nilang pangalan, hingian mo sila ng mga IDs, etc. Yun lang yung isa, ha? Oh. Isa pa dyan, sa nakakatawa dyan, no? Ang mga police department sa US, hindi naglalabas ng persons of interest sa public. Correct. Kasi mag-iimbestiga pa sila eh. Yes, ano yan, kumbaga confidential yan para sa kanila. Correct. Kaya ang nakakatawa dyan, Kaya doon pa lang, alam ko na talagang sablay yung ano na yan. ang nakakatawa Yung news na dyan, 2 points yan eh. Itong mga abogado na yan, na matatalino na yan, in the name of Harry Roque, si Sara Duterte, na isa ding abogado, napapaniwala ng fake news. Si Aimee Duterte rin. At napakarami nila. Nung tinama na sila, sinasabi sa kanila ni Yusek Claire Castro, peke yung report na yan. Tapos, hindi sila maniniwala dun. Peke daw. Ano ba gusto niyo paniwalaan? Kailangan maniwala ni Vice Pusit. Alam ko bakit? Bakit? Siya yung Budol Queen eh. Si Bobby Tiglao yung Budol King. dito makikita natin kung anong klaseng vice president meron tayo. Ha? Kasi maalala natin, lumabas mismo sa bunganga niya na yan. Bibig na rin, no? Bibig. Na nabanggit niya na si First Lady FL, nandoon nga raw sa habang namatay yung tanto ko. Ngayon, dito lumalabas na pictures pala talaga itong vice pusit natin na nakakahiya talaga, di ba? Isama na natin yung mga mainstream media. Naku, marami kayo ha. Yung mga ebidensya ninyo na iwan, digital footprints ninyo, nakita na pinublish ninyo yung mga peking police reports na yan. Dapat mapanagot din yung mga yan eh. Ang problema dyan, baka maubusan tayo sa dami ng kakasuhan. Maubusan tayo ng media tsaka ng vlogger na kabila. Ay, ubos kayo Diba? dyan. Kasi maraming nag-repost niyan. Para sa akin, dapat matuloy yung sinabi ni Yusek Claire Castro. Ulitin mo sa kanila ano yung sinabi. Sinabi ni Yusek Claire Castro, ang Malacanang daw ay pag-aaralan kung gagawa ng legal na hakbang tungkol dun sa mga nagpakalat niyang fake news na yan, fake police report na yan. Dahil para sa akin, tamang gawin yun. No? It's about time na itong mga taong to, lalo na yung mga nasa media, na merong kakayahan, merong responsibilidad na magpakalat dapat ng tamang impormasyon, ay sila pa mismo ang nagbibigay ng mga maling impormasyon. At hindi lang mali, fake talaga. Outright fake, no?
In fairness dito sa Net25 kasi alam mo naman ang Net25, di ba? Andyan si Eden eh. In fairness, kinonfirm nila dyan sa Beverly Hills Police Department at nakuha nila yung tamang sagot. Ganyan dapat. Kung hindi kayo tiyak, magtanong kayo. Yung iba kasi hindi magtanong, mag-a-assume. Para saan pat nasa mainstream media? Ay, galit na galit kayo sa mga vlogger kasi fake news, hindi marunong mag-verify. Ang nakakaya rito kabibem, si Senator Amy Marcos, no? Kasi senator pa man din siya, naniwala siya dun sa fake news na police report na yun. Kung matatandaan natin, hinihiling sa palasyo na maglabas ng statement na regarding sa pagkamatay ng tao na yun at dyan sa peke na police report, yung pala peke. Comprehensive report daw ang kinakailangan ipasa ng Malacanang. Hindi kaya nahiya si Senator. Buti na lang, hindi ko yung binoto ngayon. Di ba? Nakakaya, di ba? Sige, ano kaya iniisip nila ngayon, no? Ano kaya ipagka-counter nila dyan? Alam mo ba, pare? Alam kami, Beb, ikaw, Ako dilis. dilis ka. Ano ipagka-counter mo dyan? Sabihin, hindi, patunayan yun na hindi yan totoo. Peke na nga eh. Galing na nga mismo yan sa Amerika, sa Beverly Hills Police Department. Kasi tanga nga. Huwag naman diretso. TNGA. Angat na lang. Tandaan mo, marami nanonood sa atin, may mga bata rin. Sabihin mo na lang, TAN-GA. TAN-GA. Mga TAN-GA nga. Kahit supalpalin mo na ng ebidensya yan, hindi maniniwala yan dahil TAN-GA nga. Yung mga TAN-GA saka yung mga BOBO, yan yung mga naniniwala sa kahit anong narrative na ilabas ng mga dilis. No? Dahil wala na silang kapasidad para mag-isip eh. No? Kasi nga yung ginagamit, wala laman yung utak eh. Kaya wala magagamit. Alam mo, ipaka-counter nila dyan bukas? Hair follicle na naman. Na-imagine ko na si Harry Roque, magpa-hair follicle. Hair follicle na naman yan. Ay, nako. Ito ko, mga kabibig. Iwanan na nga natin yan. Medyo umilit agad ulo ni Yayam. Dito na tayo sa good news, ha? Pwede bang last message? Sige. Sir Bobby, paya ka naman po. Yun lang. Sa edad mong yan, ganyan pa rin mukha mo. Ay, girl. Okay. Dito na tayo sa good news. Yan. Good news rin naman yung kanina. Good news rin naman yung kanina. Pero ito talaga is good news para sa ating presidente kasi tumaas muli yung rating ni PBBM na sinasabi ng mga dilis na bumaba, ha? Yung approval at trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos tumaas. Base ito sa pinakabagong SWS at Publicus Asia Survey. Ito malinaw ha, malinaw to. Nararamdaman muli ng mga publiko ang pamumuno ni PBBM. Kaya tumaas siya ng ganito. At yung mga dahilan ng mga DDS, hindi na kasi pinapansin ng mga Pilipino. Kaya yung survey ni PBBM, yung trust rating at approval rating niya, tumaas na to. Napakataas ha? 10 percentage points. No? Ngayong June lang yan. From 38% naging 48%. Aba, matinding ginawa mo para magawa mo yung ganong kalaking At hindi yan, increase. hindi yan jackpot. Pansinin mo si Sara Duterte, balikan natin ha. Natatandaan ninyo, previous months, ang taas ng rating. Walang ginagawa, ang taas ng rating. Itong si PBBM, nakikita mo, everyday may ginagawa, nag-iikot. Tayo mismo, sumusunod, nag-iikot siya. Kaya deserve niya yung mataas na rating na yan. May ebidensya, may resibo, may patunay. Mga kaibigan, gusto ko lang balikan. Yung sinabi niya after the elections, di ba? Sa podcast nila ni Anthony Taberna, no? Anong sinabi niya? Ina-acknowledge niya yung mga pagkukulang ng kanyang gobyerno at pinangako niya nagagawa siya ng mga hakbang para maramdaman ng taong bayan ang serbisyo ng gobyerno. Ayan, no? After that podcast, no? Walang ginawa si BBM halos araw-araw kundi ipakita sa taong bayan ang klase ng serbisyo na binibigay niya. Ang tatak PBBM na serbisyong ramdam. Serbisyong ramdam. Yun lang. Yun lang ang ginawa ni PBBM. Kaya, ayan, in-acknowledge ng publiko. Ang problema dyan, ang problema dyan sa ginagawa ni PBBM, hindi na nagpapahinga. Oo nga. Kaliwat kanan. Diba? Sa sobrang daming schedule, pati schedule natin nasisira. Kasi sunod kami ng sunod. Kanina lang, nadjadya na lang sa Campa Ginaldo. Kasi sa mga hindi nakakalam, sabing lima, para kaming buntot niya ni BBM. Unasan niya, nandun rin kami. Kaya bawal sa amin yung mag-schedule. Date tayo, honey, ganito. Date tayo, ha? Hindi pwede. Bawal yun. Baka bigla pag may patawag. Kailangan mo talaga puntahan kasi priority malaman ng taong bayan yung proyekto ni PBBM. Pero BBM, parang mas
Patanda pa ako kay BBM eh. No? 10 taon mahigit ang agwat namin. Pero ako hinihingal kanina. Hinihingal ako sa kakapunta sa mga Kasi bumaba kayo sa platform. Kasi- Samantalang si PBM, pag nakita mo, fresh na fresh. Diretso ba lakad? Lakas ng Diretso? katawan. Oo. Oh? Oo. And napansin ko kay PBBM, kasi tulad na sinasabi ni Palerno, sinusundan natin, lagi siya nakangiti. Oh. Siguro factor yan, hindi siya naka-smirk, hindi siya naka-busing, busimangot ba ang tawag dyan? Mukha ni Sara Duterte, lagi naka-isme, di ba? Oh. Busingot, ano ba term dyan? Basta ganyan. Busangot. Busangot. Oo. Si PBBM, pagbaba pala ng kotse, nakangiti na. Siguro dahil yung may positive outlook. Correct. Ano, PBBM. paano ka naman makakangiti kung may nakahalang kang impeachment? Tapos tatay mo nakakulong. Nakakulong pa yung tatay. Yung sa ego ba? Isang makabagong serbisyo para sa mamamayan. Ito wag natin patagalin. Meron kasing ginawa yung Department of Information. Transportation at saka LTO ngayon na yung lisensya natin, mga driver license, pag magre-renew, online na. Ha? Ang pinakamaganda rito, kapag online, hindi ka na mapapagod pumila, hindi ka na mahirapan mag-commute, at nasa bahay ka na lang, papindot-pindot. Ikaw, Yam, at saka Coffee, pabor ba kayo? Ako dyan, unang-una, iwas May fixer. lisensya ba kayo? Meron. Baka naman fixer mga lisensya nyo. Madali lang exam eh. Naipapasa natin yan. Oo. At iwas fixer yan. Sa pamamagitan po ng e-license, yung renewal nyo magagawa nyo online. Pero syempre kinakailangan mo pa rin magpa-medical ha. Kasi may medical yan. Check yung mata mo, nasa tamang vision ka pa ba, or may salamin ka. Oo. Dapat naka-ready na yan. Oo. At yung exam mo, dapat naka-ready na yan. Kasi i-attach mo yan. Kasi yung iba nagtataka, ang dami daw hinihingi sa kanila, malamang. Alam naman, i-text ka lang, kung may lisensya ka na, hindi ka na pala nakakakita, paano ka bibigyan ng lisensya? Oo. So, i-ready nyo na yan. Mga ka-BBM, no? Itong proyekto ng ating Pangulo at ni First Lady na ito, no? Ay game changer, no? Kapag nagawa po to, no? Itong eGov.ph na to, parang magiging GCash Gcash na rin para sa mga Pilipino, no? Napakadali pong gamitin. Ito po, no? Ako nung naalaman ko na may eGov, nag-register agad ako. O, At ang bilis. Tanungin Nakaregister na kita, agad ako dito. ka-BBM Yayam, ano ba mga serbisyo dyan? Ang dami, ang dami. Aba, pwede ba ako mag-verify dyan ng SSS ko? Pwede, Correct. pwede. Pwede. Pag-ibig. Pwede. 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 DSIS. Oh. Pwede. Securities and Exchange Commission. Gusto mag-apply PhilHealth. ng ano. Even yung PhilHealth. Test na. Oo. May mga link. Actually, kaya nga po tinawag to na eGov.ph, lahat po ng serbisyo ng gobyerno, andito na lang po sa isang app. That's the plan. Halos Yun yung lahat, ultimate. lahat pala nandyan na. Yes, yun po ang ultimate objective. Pero hindi pa po sa ngayon lahat na andito. Pero pakonti-konti po, no, na magkakaroon po to ng mga iba't ibang Features. No? features or services, no? Na ang ultimate objective is lahat ng serbisyo na binibigay ng gobyerno, including sa mga LGUs, ha? At kung saan kayo nakatira, including Oo. yun, ha? Kung saan kayo nakatira ng LGU, kasama yon, makukuha nyo na po dito sa Alam mo, eGov.ph app na to. alam mo yung problema lang dyan? Problema lang dyan sa eGov.ph na yan? Mm. Yung mga loan mo sa SSS, makikita ng asawa mo. Ayun Oh, lang. makikita. Yung mga lihi mo na loan. At ang maganda naman, malalaman mo kung hinuhulog ng employer mo yung contribution mo. Yun ang pinakamaganda Yun. yan. Kasi hindi ka na pupunta sa SSS. Hindi na maiiwasan na yung mga pambubudol ng mga employer sa mga mga empleyado employer, nila. hindi naghulog. Oo. At mga ka-BBM, hindi lang yun. Pati e-travel, meron to. Oo. Ayos, Ibig sabihin kapag magta-travel ka, hindi ka na magtsitsibot-tsitsibot. Hindi na, dito ka na lang. Kasi sa airport maraming hinahanap. Sa e-travel, dyan na pala. Oo. Diyan, meron naman. Hindi Pakita lang mo na yun, hindi lang yun. Oo. Meron pang AI to. Wow, may ganun? AI. Oo, hindi mo na kailangan mag-chat GPT. Meron siya sariling AI. No? Napakagaling. No? Kung gusto mong gumawa ng, kung kunyari, gusto mo magpanggap na magaling ka sumulat sa English, gamitin mo lang yung AI nitong ano. Mapapakinabangan ng mga DDS yan. Oh, kasi yun. Kailangan nila yun. Oo. Baka magamit sa fake news. Napakaganda po. No? Wala pong Oo. biro. No? May comment sa ano yan, basahin mo. Rowie. Rory Kwaikong Gunda. Available na po ba yan? Available na po to. Pwede na po kayo mag-register. Pero hindi pa po lahat ng features ito ay nagagamit na. No? I-check nyo lang po kung alin yung kailangan yung gamitin. And kung gumagana na po, maganda. Pero kung hindi pa, ibig sabihin po, to follow na po yung
Pag-download, feature na yun. Pag-download kayo sa inyong App Store ng eGov PH, nakikita ninyo maganda yung review. Ang isa sa gamit ng eGov na yan, kung ikaw ay may driver license at gusto mo mag-renew, yan na po yung gagamitin mo, eGov app. Diyan ka na po magre-renew ng lisensya mo. Hindi mo na kailangan pa magpunta ng LTO para pumila pagkabahaba. Hindi mo na kailangan magpunta sa LTO para harangin ka ng fixer. Diyan na lang po ang renew ng lisensya natin. Maganda ba yan, mga ka-BBM? Meron comment si Manong Herman Strada, 4.8 stars sa Google. Yan yung review. Yung review sa ano yan, Oo, biruin mo, sa egov.ph, napakataas po nun. Mataas, Out of 5, 4.8 yung kanyang Oo, rating. Ibig sabihin. Mataas, And as a matter of fact, no, as 2 weeks ago ata, no, nabigyan na po agad ng award itong Mga recognition. egov.ph, no? Sa Singapore, nabigyan ng pagkilala Opo. yan, no? Opo, sa kagandahan ng kanilang design. Actually, matagal na itong pangarap eh. Oo. Isa din ito sa priority projects ni PBBM, yung digitalization. Kasi marami mga transactions na bumabagal kasi hindi digitalize eh. Pero sa pamamagitan nito, nagiging efficient yung government service, mas na ma-maximize natin yung ating mga oras, di ba? Mas napapadali yung At pag-avail ng pinaka-importante services. doon, alam mo kung ano? Mababawasan ng korupsyon. Correct. Oh, yan, Kasi yan. po yung personal contact ay pakikipag-usap, di ba? Yung kunyari, nakikipag-usap ka sa mga empleyado ng gobyerno, Oh. mababawasan na po yun, mawawala na po yun, no? And kung mawawala na po yun, definitely yung fixing o yung pag-uusap ng mga lagay-lagay, mawawala na. Wala na. Tsaka yung mga empleyadong ng gobyerno puro nakasimangot, mababawasan yung mga Oh, tao di mo na sisimangutan makikita eh. nila. We have to commend the DICT and of course si First Lady Liza Araneta Marcos dahil isa ito sa kanyang pet projects. Oo. Congratulations. Oh, may tanong sila, may tanong. Bakit si PBBM lang ang nakaisip niyan? Bakit hindi naisip ng iba yan? Kaya nga. Hindi, kasi yung ano kasi, yung pinanggalingan o predecessor niya, Jurassic. Walang alam sa mga Si ganyan. Yusek Dave Si Alvarado. ano kasi, si PBBM, modernizer and visionary. Doon pa lang sa character na yun, o sa traits na yun, talagang alam mo na malayong-malayo ang mga plano ni PBBM kumpara sa mga nakaraan. And expose kasi si President sa mga nangyayari sa ibang bansa, di ba? Oo. I-advance yung mga pinanggalingan niya galing ng Europa. Alam niya kung paano nag-operate yan. We also have to acknowledge si Yusek Dave Almirol ng DICT. Actually, isa siya sa Ayan, mga utak dito sa eGov PH na napakaganda. Super application, mobile super application. Napakagaling po nung si Sir Dave Almirol ng DICT. So, ito may isa pang comment. Sir, may tulong ba yan sa aming mga OFW? Magagamit po ba namin yan? Yes po, magagamit nyo po ito. Malaking bagay po to, magagamit nyo po to, lalo na kung meron kayong gustong malaman sa mga serbisyo ng gobyerno o meron kayong gusto i-follow up, hindi nyo na po kailangang mag-email na hindi nasasagot yung email nyo. No? Yan na po mismo sa app na yan, pwede na po kayo mag-inquire. May kaibigan ako niyan ginagamit niya yan, dyan na niya monitor kung ilang buwan na yung kanyang contribution sa SSS. Kasi kailangan mag-pension ka, 120 months contribution, di ba? Nakita niya dyan, kulang pa pala ako na ganito karaming buwan. So sa pamamagitan niyan, kahit nakalimutan mo yung account number mo sa SSS, sa Pag-ibig, andyan na lahat yan dahil centralized na yan. As long as ma-accredit yung application mo o yung identity mo, ma-establish mo, dire-diretso na yan, connected na yan. Even yung PhilHealth mo, makikita mo kung updated or hindi. Ayan. Gusto ko lang i-emphasize, no, na sinasabi nila, kaya nga daw natalo yung mga kandidato ni PBBM sa eleksyon nung Mayo ay dahil walang nakikitang mga proyekto. Hindi po totoo yan. Yan po ang eGov.ph, isa sa mga examples na talagang merong mga proyektong ginagawa ang ating Pangulo, ang kanyang administrasyon na pang long term, no? Na hindi mo agad nararamdaman. Pero once na naging operational na yan, tiyak po, mapapadali po ang buhay ng ating mga kababayan ng taong ba. Ayos, galing. Ayan. So mga kababayan sa mga hindi pa nakakapag-download ng egov.ph ng apps na yan, mag-download na kayo para makita nyo po mismo, kayo po mismo, mapatunayan nyo yung mga sinasabi namin dito totoo at para mapakinabangan nyo na rin po ang serbisyo na hatid ng ating Presidente Bongbong Marcos. Ito yung award. Basahin natin yung award na natanggap po nitong eGov PH. Kaya napakaganda nitong application na ito. Best Government Project in the World. Itong eGov ayon sa 2025 Gov Media Awards na ginanap po
dyan sa Singapore. Not only that, may isa pa po, kinilala rin po ang eGov.ph super app bilang world-class na digital solution para sa governance. Basahin ko lang yung sinabi ni Gabe Chris Kerwinter. Apps is the future. Great job, PBBM. Tama po yan. Correct. Yan. Thank So you. mga ka-BBM ha, ituloy ko, mag-download na kayo ng eGov apps na yan para magamit ang po ninyo. So dito tayo sa pangatlong topic natin. Yan, napakaganda po na ito. Itong pag-amyenda sa Bank Secrecy Law ha. Ito po, pinakalayunin po nito para po sa transparency at anti-corruption na rin. Ito ay itutulak mismo ni Speaker Martin Romualdez nitong 20th Congress. Ha? Ngayon, ang system nito, ito, House Bill number 7, inihain sa pagbukas ng 20th Congress. Layunin amyendahan ang Republic Act 1405. Yan. Papayagan ang Bangko Sentral ng Pilipinas na silipin ang mga bank deposit kabilang ang mga foreign currency account ng mga politiko at ordinaryong tao. Ngayon, kapag may katwirang hinala ng illegal na aktibidad, kahit sino, pwedeng ipabukas ang bank account ng mga opisyal ka man o ordinaryong mamamayan. So ito, suportado to ni President Bongbong Marcos kasi kung matatandaan natin nung si PBBM congressman at senador, siya yung pumirma ng waiver para mabuksan yung mga account niya. Alam mo itong Bank Secrecy Law, walang problema si PBBM dyan eh. Di ba? Very transparent na ang gusto niyang mangyari sa kanyang gobyerno. Alam niyo po ba na yung kanyang liquidation ng confidential and intelligence funds, anong sabi ni Mig Subiri at saka ni Senator Angara nung nakita nila yung kanyang liquidation? Isa daw sa pinakamaayos, pinakadetalyado, kahit hindi kailangan i-detalyado, yung liquidation ng ating Pangulo. Even yung SALN niya. Yes, yung even yung senador pa siya SALN. previously. Oo. Sobrang Kaya detalyado. walang problema si Pangulo na maamendahan itong Bank Secrecy Law. Kaya nga sinusuportahan niya itong panukala ni Speaker Martin Romualdez. Ngayon, kung si PBBM walang problema, yung kabila, maraming problema. Daming problema. Yung kabila, maraming problema. Kung matatandaan nyo, si Senator Trillanes, kapag nababanggit niya yung bank account nila, high blood. Actually, isa sa pinag-ugatan yan, allegedly kasi may billions of pesos transaction sa bank accounts ng mga Duterte. Yan yung pinanggalingan yan Just to give a background, no, ang House of Representatives, naipasa na nila yan sa third reading. Ang problema, walang version ng Senado. Siyempre, di yan magiging batas Kailangan, dalawa yan, both houses, both chambers, dapat may version yan. Di napaso ulit yan. Kaya inihain ulit yan ni Speaker Martin Romualdez sa pagbubukas ng 20th Congress. Ano yung kaibahan? Ano yung magiging amyenda? Short lang ito, no? Sa version ni Escudero, currently kasi sa Bank Secrecy Law natin, walang automatic na pagpayag yung mga government officials na inaalaw nila na yung ombudsman na pwedeng i-access yung financial records mo. Yan yung current setup natin. Sa proposed bill, ay pagkaupo mo dyan sa posisyon na yan, let's say na-appoint ka o na-elect ka, within 1 month or after mo 1 month kang ma-appoint, binibigyan mo na ng authority ang mga agency na ito na i-access ang iyong bank records. Alam niyo mga ka-BBM, itong ginagawa ni Speaker Martin Romualdez na to, isa lang ibig sabihin na ito, na kumpiyansa siya at si PBBM na malinis yung kanilang trabaho. Diba? Wala silang ginagawang kabulastugan, wala silang ninanakaw, kaya nga gusto nilang paamyendahan yung Bank Secrecy Law natin para anytime, kapag may pinaghihinalaan na politikong gumagawa ng hocus-pocus, pwede ka agad silipin ng Bangko Sentral, which is good news talaga po yun. BBM ako, pero meron ako sinulat tungkol dyan gusto ko sana mag-recommend na kapag inamyendahan niya ang Bank Secrecy Law, no, palakasin na rin yung anti-dummy law. No? Bakit? Kasi kung ikaw ang politiko na crook, no, yung mga perang mga kukulimbat mo sa gobyerno, hindi mo syempre i-deposit sa pangalan mo o sa pamilya mo. Kukuha ka ng kaibigan, kamag-anak, kukuha ka ng associate, kukuha ka ng abogado, kukuha ka ng accountant, doon mo ipadideposit yung account. Correct. No? Ngayon, dapat malaman ng mga taong to na pwedeng magamit ng politiko na matindi ang penalty, matindi ang kulong kung ikaw ay magpapagamit sa mga politiko. Correct. Tama? So, importante na kapag may Bank Secrecy Law,
yung anti-dummy law medyo Paigting din. amendahan din at mapalakas o maging strict yung penalty tungkol diyan. Oh. Di ba? And then kasi naka-tie up din yan sa sa anti-money laundering. So, kapag meron namang mga tao na may bank account at biglang nag-increase yung kanilang mga deposits, no? Dapat imbestigahan din ng Anti-Money Laundering Council, di ba? So yung tatlo na yun, dapat mag-work together yung mga batas na yan para talagang masiguro na yung objective ng pag-amenda ng bank secrecy law ay talaga makuha. Correct, agree. Tama? Ako agree. Oh, kasi CPI po ako, alam natin yan. Galing. Isa pa, actually yung sinasabi ng mga netizens, kasi nagbabasa rin tayo ng comments, sabi nila, hindi papasa yan kasi mga congressman, mga congresswoman, di ba, hindi mo naman i-deny na may mga allegations ng corruption, so bakit nila ipapahamak yung sarili nila? Kaya nga medyo nagtataka rin tayo, in fairness, sa House of Representatives, naipasa nila sa third reading yan. Oh. Di ba? So, willing din, interested din sila na maipasa, na maamyendahan itong bank secrecy law. Suportado ng presidente. Hindi ka pa ba? Si PBBM na mismo yung nagsabi. Di ba? Para din naman sa atin yan. Oh. So dito si PB, kung matatandaan natin si PBBM rin ang kaisa-isang kandidato noong 2010, 2016 at 2022. Nakusang loob na pumirma ng waiver para buksan ang kanyang mga bangko. Hindi yan kaya ng kabila. Correct. Diba? Hindi yan kaya ng mga Duterte. Di ba? Oh, waiver para buksan yung mga bangko niya. Oh, yun ang kagandahan na ang ating Pangulo, ang leader ng ating bayan, ang ama natin ay hindi corrupt. Correct. Hindi magnanakaw. Isa rin po si PBBM sa may pinakamaayos at pinakamalinis na SALN. Yan yung sinasabi ko kanina, no? Statement of Assets, Liabilities and Net Worth, no? Noong administrasyon pa lang po ni Pinoy, napabilib na nga ito dahil sa napakalinis, napakadetalyado na SALN ng ating presidente. Oh. Alam niyo ba na ang ating Pangulo ay inimbita ni President Donald Trump ng US para magpunta sa United States? Hindi nga, totoo yan? Yes, siya ang nang-imbita. Hindi Baka- nagpresenta ang ating gobyerno. Baka para naman fake news na naman yan. Sabihin, Hindi. si BBM ang nagpresenta. Walang fake news dito, walang fake news. tayong fake news dito. Hindi, sasabihin niya ano At kabila. wala tayong Fake track news daw. record ng fake news. Oo. Kung meron man tayong naipopost na mali, tinatama natin Correct. or binubura natin. Hindi tayo ganon, katulad ni Bobby So, ang Tiglao. tanong ko dyan, bakit inimbitahan si PBBM? Hindi nga inimbitahan yung kabila nung dati. Ikaw, ano sa palagay mo? Kasi malaki tiwala nila kay presidente, kay PBBM. Tinuturing na significant partner ng Estados Unidos ang Pilipinas at hindi nila pwede baliwalayan. Imagine, ang kauna-unahan na leader, not only sa Southeast Asia, kundi sa Asia, na inimbitahan dyan sa palasyo. At kung di ako nagkakamali, merong mga ibang leaders sa ibang bansa na mas malalaki kaysa sa Pilipinas na ilang beses na Nag-request. naghihingi ng audience kay Yes, President Trump pero hindi na pagbibigyan. Correct. No? Sabihin ko na, yung Prime Minister ng Australia, no? Correct. 2 beses na atang hindi na pagbigyan. Pero ang ating PBBM, siya pa ang inimbita. At ito ang malupit, mga ka-BBM. No? Ang pinakamalupit po doon, si PBBM sa presidential suit ng presidente ng US patitirahin. Wow, hindi sa hotel, ordinary Hindi sa hotel. hotel. Bihira lang yan. Bihira lang. Alam niyo ba kung sino mga pinapatira ng US President? Sino doon? lang? Hari ng Great Britain. Wow. Si Nelson Mandela. At yung mga talagang malalaking world leaders talaga More ang respected leaders lang. nagkakaroon ng pagkakataon na tumira dyan sa presidential suit ng US President. Actually, nakakatuwa, no? Kasi bilang isang Pilipino, nakakatuwa na ganyan yung pagtrato sa iyong presidente. Oh. Kasi noon, matatandaan ninyo, sila Bato de la Rosa, napakayabang Hindi, wala yan si PBBM dahil si Digong at si Trump pagkaibigan. O nga kayo ngayon. Pero kahit kailan, hindi yata naimbitahan si Digong ni Trump, no? Ayaw niya. Alam ko, Naimbitahan naman daw. Naimbitahan. Pero nire-reject niya. Alam mo naman kung kanino kumakampi yung si Digong Hindi siya pumunta. Ito walang biro Ito totoo to. Tungkol tayo sa mga naimbitahan ng mga pangulo. Pag si Digong nasa ibang bansa, kunyari may mga conference or summit, walang pumapansin sa kanya. Nandun lang siya sa isang tabi. Kasi sa sulok. Walang kumakausap sa kanya. Bakit? Yung record niya nga sa EJK, hindi natutuwa ang mga Correct. world leaders. Ayaw Lalo na ma-affiliate. sa Europe. Ayaw ma-affiliate ng mga leaders sa Hindi nila ugali. gusto yon. Hindi nagmumukhang Kaya matinding Outcast. kaya matinding ginawa ni PBBM Oo. sa paghilot sa mga world leaders dito para bumalik ang kanilang tiwala sa Pilipinas. No? Dahil sa
sa Europe lalo na, no, napaka-scandalous. Oo. Papatay ka ng iyong mga mamayan nang walang due process. At saka kung itong si First Lady hindi pala sasama ngayon kay PBBM Kasi may sa gagawin. Amerika kasi siya pala yung nakatoka sa nalalapit na zona ni Pangulong Bongbong Marcos at saka sa mga proyekto niyang Love for All. Alam mo naman si First Lady, kung masipag si PBBM, hindi nagpapatalong Napakasipag sa din. kasipagan si First Lady. Pero yung mga dilis, kung ano-anong ini-issue na naman. Panay issue, nakapila naman sa libreng pabunot sa Love for All. Mga ka-BBM, kung gusto nyong malaman ang tunay na karakter pagkatao ni First Lady, basahin niyo yung pinost ko tungkol sa kanya. It's viral po, no? Almost 500 na ata ang views doon. 500,000. Basahin niyo po. Ganong klaseng tao ang ating First Lady. Isa pa, no? I was surprised na si dating unang ginang, Imelda Marcos, sige, matalik na kaibigan, close friend din pala ni Donald Trump, ni President Donald Trump. Totoo yan? Kaya naman pala gano'n ng Kaya pagrespeto, paggalang nila kay Alam niyo PBBM. ba nung ito kwento lang sa akin ni ng ating yung number one advisor, no? Si Manong Germs Estrada, na nung nanalo pala si First Lady Imelda Romualdez Marcos sa kanyang kaso sa New York, no? Isa sa mga unang nagpadala ng flowers kay First Lady ay si President Donald Trump. Wow. Wow. Yes. So yan, maraming di nakakaalam Hindi yan. natin alam yan, no? Oo, marami. Magkaibigan po si First Lady at si Donald Trump. Kaya nakakatawa yung mga dilis, no? Natatandaan ko yun, nung nanalo si Donald Trump, parang sinasabi nila, yari ka na Marcos, nanalo na si Trump. Picture sila. May picture si Bato tsaka si Trump. Feeling close. Feeling close no? Hindi ibig sabihin may picture kayo, close na kayo. Yung iba hindi pinagmamayabang na close sila. O di mo, sinabi nila yan, pagka panalo ni Donald Trump, yari ka na PBBM, bababa ka na sa pesto kasi si Donald Trump ang nanalo. O anong nangyari? Hindi nakulong. Tawa kayo na tawa dyan. Pati yung mga producers natin, tawa ng tawa sa yung mga banat mo talaga, panelista eh. Totoo naman eh. Nakulong eh. Kaya ngayon, nag-iiwas-iwas na sila magbagit na ganyan kasi kada banggit nila na ganyan, may napapahamak na idol nila. Tsaka yung mga vloggers nila, puro libel cases, cyber libel. Oh. Saka yung mga feeling close katulad ni Stone, parang ugaling pedestrian eh. No? Sino si Stone? Si Bato. Alam niyo, Huwag mo namang anuhin. sayang talaga yung ano dyan. Sayang. Iba ko na nga yung pangalan Alam mo, eh. sa totoo lang, ito, prangkahan. Sayang lang talaga yung boto ng tao dyan kay Stone na yan. Totoo naman. Sayang. Kung pwede lang, kung may genie ako nadampot, unang hiling ko, tanggalin si Stone. Pangalawang hiling ko, tanggalin si Bad Boy. Pangatlong hiling ko, tanggalin si ano. Ay, pero napakagaling yan ha. Napakagaling ni Stone. Kasi siya lang ang nagkaroon ng theory na ang isang dokumento ay original kung Kasi meron dalawang butas. may butas. Ng puncher. Oh. May PhD yan, ha? Ay, May PhD pa baka yan. makakuha ng ganong di ba? Ganong theory. Napakagaling, di ba? Napakatalino. Walang masabi sa katalinuhan. Oh, may Chodoro pala tayo. Gibo Chodoro. Anyway, Pakom, tungkol naman sa isang issue Magaling yan. no, Magaling yan. na binabato sa isa sa mga Galing. trusted and reliable and intelligent cabinet member ni Pangulong Bongbong Marcos, si Gibo Chodoro, no? Recently po, no? Wala pang isang linggo, no? Na nabalitaan natin sa social media na sinisiraan na naman siya ng mga dilis. No? Fake news na naman. Ano bang binabanat sa kanya ka, BBM, para maintindihan ng mga viewers Sinasabi natin? sa kanya, no, isa siyang ranking official of the government, no? Department of National Defense Secretary, no? Tapos merong citizenship ng Malta. Country of Malta, no? May Maltese passport, no? Which is napaka false. Talagang fake news po 'yan, no? Sa katunayan, napanood ko ang interview sa kanya, no? Nung lumabas na yung istorya na 'yan, niwala ni isa kahit mainstream media na nagtanong sa kanya para kunin man lang yung kanyang side. So, ganun na po talaga kalala ang ating pagpapakalat ng mga informasyon tungkol sa ating gobyerno ngayon. Isa sa mga nag-publish niyan yung Manila Times. Oh, Isa sa pinupunterya. And I'm sure, Daily Tribune.
Isang isang talamak na Pinablish nila yung story. Hindi nila sinabi dyan na ni-renounce na yan. Totoo naman kasi na nagkaroon siya ng Maltese passport, pero ni-renounce niya yan nung pagtakbo niya pa lang sa pagkasenador. And remember, hindi siya makukonfirm bilang kalihim ng Department of National Defense kung hindi mabubusisi yan sa Committee on Appointments. Sinabi niya mismo yan. And even yung Bureau of Immigration and even yung COMELEC, alam nila na ni-renounce na po ni Secretary Guy Teodoro yung Maltese passport niya. So, fake news yung pinapakalat ninyo na dual citizen as of the moment itong si Guy Teodoro at hindi dapat humawak ng mataas na posisyon sa gobyerno. Pero ilagay natin sa tamang konteksto. No? Si Gibbon Teodoro po, bago niya i-renounce yung kanyang Maltese citizenship, no? Allowed po siya Yes. na maging dual citizen. Kasi meron po tayong dual citizenship law. Correct. Allowed po sa mga Pilipino na maging dual citizen, katulad ng mga PhilAms. No? Pwede sila maging US citizen, pwede silang American citizen. Because yung batas ng bawat countries na yan, allows it. Diba? And ito rin, Maltese government, ina-allow din yun. May policy sila. May policy din sila. So walang problema. Pero ang ginawa ni Secretary Guy Teodoro, nung malaman niya na tatakbo siya bilang senador, 2021 pa lang po, ni-renounce niya na po yan kanyang citizenship sa Malta. No? At hindi yan issue that time. Oh, hindi issue that time. Yung tumakbo siya sa Senador. And at the same time, nung kino-confirm po siya sa Commission on Appointments, no, hindi po naging issue yan. Ewan ko kung bakit ngayon issue. Alam nyo kung bakit? Bakit? Kasi, kaya yan pinapalutang ng mga dilis kasi nakikita nila itong si Secretary Gibo, malakas na posibilidad na makalaban ni Vice Posit nila sa 2028. Kasi matalino to eh. So, Top-notcher sa bar exam. top-notcher Diba? sa bar exam. Tapos, Nakikita nila sa mga comments sa mga vlog natin kay Teodoro na maraming mga kababayan natin ang naghihimok na sana tumakbo rin siya sa 2028 pagka-presidente. Yan ang pinaka-ano niyan. Hindi lang yan matalino. Matapang pa. May prinsipyo. Ay, nakita mo na. At disente. No? Yan ang nakita ko sa kanya. In 2010, no? Parang si PBBM din yan. Hindi yan naninira ng kapwa niya kandidato. No? Nagpatakbo siya ng isang campaign na napaka-disente po. Parang si PBBM nga. Kaya, hindi makakapagtaka na talagang ang mga kinukonsider siya as threat ay sisiraan din siya. At isa pa, sa tingin ko dyan, pag na-weekend nila, napahina nila si Guy Teodoro, kasi isa yan sa pinaka-solid na supporter ni Pangulong Bongbong Marcos kumbaga protector din niya ni PBBM Yan ang goal nila. Hindi nila kaya si PBBM Doon sila sa mga nakapalibot kay PBBM, wawasakin nila, sisirain nila. And alam nyo naman kung sino yung nagpopondo sa mga black ops para siraan si mahusay kasi ito si Secretary Gubo sa pagtanggol ng ating West Philippines kaya nasasaktan sila. Kaya yan, ginagawa nila ng mga issue na wala naman ng katuturan para akala nila mapapahiya, masisira. Yung pala, fake news na naman. Hilig talaga ng mga sa fake news. No? Ako na kung bawa ko, may tatay akong vlogger na nagpe-fake news, itatakwil ko. Tatakwil ko. Block mo na lang. Oo. Kabibigyan, gusto kong ipaliwanag nyo. Kakopi, ipaliwanag mo para maintindihan ng taong bayan kapag nagsasalita tayo tungkol sa black ops. Ano ba yung black ops? Pag sinabi mong black ops, actually form ito ng form ito ng disinformation and form ito ng malinformation. Media literacy tayo Pag misinformation, hindi mo sinasadya na nagkamali ka. 'Di ba? Pag disinformation, yung intention mo talagang pekein magkamali ka. Pag malinformation, posibleng totoo yung sinasabi mo pero yung intention mo ay masama. Pag sinabing black ops, gagawa ka ng mga peking impormasyon para sirain yung isang kandidato o isang politiko o isang tao, isang individual. So yan ang ginagawa nila. Si Guy Teodoro, napakatibay, di ba? Pinagtatanggol yung ating soberanya. Masyado siyang malakas. So ang gagawin nitong mga pasimuno na to, iwiwiki nila yan, sisiraan nila sa pamamagitan ng black operations or black propaganda. Pagpapakalat ng mga negatibong impormasyon para masira yung reputasyon, yung credibility ng tao. Palerista, sa tagal mo sa pag-bablog, ano yung mga nakita mong masasabi mong talagang black ops? Ayun, yung pulburon video na lang. Yeah. Yun. Pinaka-sample na pinaka-matinding black option na kaya
may mga makakasuhan dyan na vlogger. Yan yung pinakamatinding ginawa nila. Pulburon video. O yan. May USB daw eh. Asan na nga US? At tama ba sa pag sinabi mong Black Ops may nagpupondo? Definitely. May Meron. nagpupondo po talaga. Meron. yan. Para, kasi yung mga, lalo na yung mga vloggers, hindi naman kikilos po yan. Hindi naman nila isasakripisyo ang kanilang mga hanap buhay, pangalan, etc. Kung wala man lang silang kikitain. May Kaya- Ganito naglalangis. Kaya madaling at least yan, naiintindihan nyo na. Kapag kami nag-uusap tungkol sa Black Ops, yan po ang ibig sabihin. Ganito ang pinakamadaling malaman para kung Black Ops ba yung napapanood ninyo, ha? Kapag may napanood kayo na pare-pareho yung topic at iisa yung script, yan, Black Ops na yan. At mayroong bayad Parang yan. may pinanggagalingan. May nagbabayad sa mga basta isang topic, isa yung script, Or, yan, Black Ops yan. or merong magsisimula, tapos isi-share o susundan ng mga ibang vloggers. Oh, yan. Katulad po ng ginawa ni Bobby Tiglaw. The fake news king. Na sinundan ni fake news queen. Na sinundan ni fake news queen. Princess pala. Alam niyo kung sinong Sino si fake Princess? news, princess? Sino yan? Baka Hindi ko sasabihin. baka Ay, may mapa- solusyon. Baka mapatawag ka niyan. Anyway, masyado tayo pinapatawa ng mga komedyanteng vloggers na to. Basa mo tayo ng konting Sige. shout out pati. At ano yung verbo? Hindi nila kakayanin ang tapang at IQ ni DND Secretary Gibo Teodoro. Totoo naman yan. Kahit magkumpulan pa ang mga dilis. Correct. Nag-aaway-away na sila. Opo, nag-aaway-away na po yung mga D-list vloggers, no? Dahil sa, anong pinag-away nila? Star Bar, yung so nga sulisit nila. Alam nyo kasi mga kababayan, sa mga hindi updated sa away ng mga D-list vlogger, nag-aaway-away sila kasi pinag-aawayan nila yung mga solicitation sa mga OFW. Sila Maharlika. Ang dami natin na nanonood na versus Filipinos, no? Ito, makinig Kaya kayo. po yan, wag na po kayo tatanggap ng mga solicitation. Sila Maharlika kasi Nabibiktima lang po kayo. nagsusulisit dun sa mga OFW natin mga kababayan para just, ang sasabihin na, gusto nyo ba kami makita? Meet and punta greet, kayo rito. meet and greet. Meet and greet. Tapos susulisit sila. Habang nagbi-meet and greet sila, pagkakaalam ko, may pinapaikot sila. Sobre. Parang maliit na balde na doon nilalagay yung mga pera. Parang misa-misa ba ng mga siraulo, ganun. Doon nilalagay yung pera, pinapaikot sa mga tao. Ganun Kaya ginagawa nagagalit nila din yung ibang Maharlika. nagagalit yung ibang Duterte kasi pinagkakapirahan din yung sitwasyon ni Digong. Oo, ganun. Kami, Hindi hindi tayo po nanunulisit. namin gagawin yan kahit kailan. Kasi bakit? Dahil hindi po namin gawain yan nakakahiya. Kasi maraming sahod to. Sunflower, so sabi niya, updated ko lahat sa away nila tungkol sa solicitation. Kasi hindi mo masisisi si Maharlika. Hindi mo masisisi si Maharlika kung mag-solicit kasi syempre kailangan niya ng dagdag income kasi marami siyang utang na kailangan niyang bayaran. Ito. Oo. Palerista, sabi ni Joy Agcon, nag-away dahil sa pera. Ha. Mga gutom na. Ha. Hindi naman po siguro. Kayo nagsabi niya, hindi kami. Bumubula yung bibig ni Maharlika, sabi ni Rowie Gunda. Kakangiwi niya. Yan. Okay. Punta po tayo sa isa sa magandang pag-usapan lagi, no? Si First Lady Liza Araneta Marcos. Nung nakaraan lang, nung July 11, nagpunta po siya sa sa Mariano Marcos State University, no? At doon po siya naanyayahan para maging commencement speaker. And at the same time, nakatanggap po siya ng doctorate degree Honorary. from MMSU. No? Doctorate degree honoris causa. No? Ano masasabi mo dyan, Ana? Alam mo, magandang desisyon yan ng Mariano Marcos State University. Kasi ang ganda ng profile ni First Lady. Hindi yung kukuha-kuha ka lang ng commencement speaker no, na walang sinabi. Si First Lady, base doon sa vlog mo, sir, nabasa ko, guro, nagtuturo, di ba? Ng abogasya. Bagamat First Lady siya, tulad ng previous administration, hindi tulad ng previous administration, First Lady walang ginagawa. Ito si First Lady, napakaraming projects. For sure, marami siyang masishare. Bilang isang abogado, bilang isang guro, bilang isang public servant na rin, marami siyang maisi-share at tiyak na na-inspire niya yung mga estudyante nagsipagtapos dyan sa MMSU. Kasi First Lady, founder ng law firm yan. Saka hindi lang yan mga kabibim. Dapat lang talaga siya maimbitahan dyan. Kasi etong isang producer natin, si Mark Ian, may nakwento sa akin yan noong mga nakaraan. Kasi ito nag-aral to sa St. Louis sa Baguio. Doon nagtuturo si First Lady. Alam nyo ba?
yung sahod niya sa pagiging professor niya, hindi niya kinukuha. Kinukuha niya tapos itutulong sa mga estudyante. Tama, Mark? O tinutulong niya First Lady yung sahod niya sa mga estudyante. Hindi niya ginagamit sa pangsarili niya. Palerista, actually, hindi lang nung nasa St. Louis siya. Simula po siya nagturo, kung di ako nagkakamali, nung naging governor ang kanyang mahal na asawa, si PBBM, no? Lahat ng sweldo niya sa pagtuturo ng law, ginagawa niyang tuition fee or pinamimigay sa mga Charity. law students, no? Yun yung kanyang talagang, kumbaga, parang ano niya yung advocacy ni Grabe. First Lady. Hindi alam ng mga Wala tao pa yan. atang kahit 5 ata hindi tumanggap ng salary Oo. yan, kundi lahat napunta sa mga Estudyante. deserving law students. At ang alam ko rin, ang gusto ni First Lady, no, sa pagtuturo. Usually kasi pag nagtuturo ka sa kolehiyo, by courses yan eh. O itong course na ituturo mo. Lahat ng sections yan ang ituturo mo. Pero gusto ni First Lady na masusundan niya yung bata. First year, halimbawa itong subject o itong course yung tinuturo mo, gusto niya, by second year, the same person, group of people, yung tuturuan niya para na monitor niya hanggang makapag-take ng bar. Even sa review, tinutulungan niya, sinasagot niya yan. Yung simpleng photocopy ng mga reviewer, sinasagot na ni First Lady. Oh, So, bukod pala dun sa salary niya, pati galing pa sa bulsa. Gumagastos pa para sa mga estudyante. katakot-takot na mga photocopy dyan. Correct. Oo. Sasagutin ni First Lady. Sa totoo lang yan yung problema ng mga estudyante. Grabe, no? Kasi wala pa naman source of income yan eh. Oo. So si First Lady Tapos ang nasasagot. mamahal ng mga libro. Correct, So, ang mamahal. ginagawa, pinapaserox na lang sa mura. Photocopy. No? Kaya, para makatipid man lang sila kahit papano. At yung mga reviewer, kung magte-take ka na ng bars, ang katerbang mga reviewer yan, at review centers mismo, tinutulungan ni First Lady yan, ma-access ng mga estudyante yan. Kaya itong mga dilis na to, itong mga haters, critics, bashers ng ating First Lady, no? Hindi nila alam kung anong klase, anong karakter nitong ating First Lady, no? Gaya na sinabi ko sa aking sinulat recently lang, no, na viral ngayon, no. Si First Lady po, no, sa aking palagay, ang pinakamagandang nangyari sa Malacanang for the past almost 4 decades. Totoo po yan, wala pong halong bola. No? Sa tingin ko po, siya po ang pinakamagaling na naging First Lady for the past 4 decades. Siya rin po, no, ang pinaka-effective, no, na First Lady. Correct. No? Dahil lahat po ng ginagawa, lahat na naiisip na gawin ay talagang nangyayari at hindi lang basta nangyayari, kundi yung quality ng Yeah. kanyang output, yung resulta, no, napakataas po. Hindi straight shooter si First Lady, no? Unang-una ayaw niya yung mga hanky-panky sa mga projects. Prangkahin ka niyan. O paprangkahin niya. Yun siguro ang kaya siguro siya na may misunderstood, no? No, kaya siguro siya Ayaw may niya kasi- misunderstood ayaw niya kasi kasi yung mga crook na mga lalo yung mga lalaking crook, hindi nila kaya ang isang babaeng straight shooter eh. Ayaw niya kasi yung parang inuto siya, no? Oo. Ayaw niya yun. Hindi nila kayang i-handle ang isang babae na talagang merong utak, no? At merong tibay din ng kung masabing tibay ng dibdib or guts, no? Talino. At talino, may Talino. utak nga, no? Ngayon ang tanong dyan, mga ka-BBM, may naimbitahan ba na mag-speech sa mga graduation doon sa dating 30 na First Lady? Sa tingin nyo, meron ba? 13 yun. Parang wala, no? Sa 13, wala. Wala, no? Bakit kaya? Baka hindi qualified. Siguro. Executive producers, pwede ba natin gawing project yon? Pangalanan yung 13? Ako may kilala po ba kayo, mga ka-BBM sa audience? I-comment nyo nga. Pwede nyo nga comment nyo nga yung 13? Puntahan nyo si Ramon Tulfo. May mga clue siya kung sino yung 13 na yan. Okay. Mga ka-BBM, no? Meron naman pong ginawa, no? Kaninang umaga ang ating Pangulo na tiyak, no? Masasabi natin ang kanyang serbisyo ay ramdam natin, no? Ginawa na pong 50% discount ang mga senior citizens at PWD, no? Effective today. Yes. Napakagandang proyekto. MRT, LRT. Pero nagtataka ako, ano kayo mangyayari sa korporasyon ng MRT, LRT? Hindi ba kayo mabankrupt na sa dami ano naman Kasama estudyante dyan, ha? Nauna na kasi. Kasama estudyante dyan. Tapos Oo. ngayon, senior citizens and PWD. Ano naman siya GOCC naman eh. Di ba? Sabagay, Sa sabagay. gobyerno din yan. Oo. By default, ang policy ng GOCC, 50% ng revenue should go to the treasury. Then So, 50% they can use. Yeah, sa operations Malamang, nila. kaya doon natin masasabi na subsidized talaga
Ng gobyerno. ang mga sumasakay sa LRT, MRT. No? Bukod sa subsidize, ito nga, inano pa na 50% na ang senior citizens at PWDs. At saka estudyante. At hindi lang yan ha. Kanina rin, nagamit na po yung Dalian train. Naalala niyo yun? Ano ba yun? Ano ba to yan? Explain Dalian mo nga yung train. Dalian train. Ito yung mga genius nung panahon ni Pinoy na bumili po ng mga bagon, ibig sabihin yung mga train na hindi sukat dun sa riles. So, Hindi ganun po akma, sila hindi katalino. akma, hindi akma. No? Kaninong panahon to? 2014. Kay Pinoy Kay yan. Pinoy pa to. Hindi, ayoko sabihin kay Pinoy. Ayoko sabihin Kay Pinoy. Noy. Ayoko sabihin Kay kay Pinoy. Aquino. Baka mapahiya naman kasi. May Sige. video? May video? May video tayo? Sige, tingnan natin yung video, no? Tungkol sa nilungsad ni BBM na 50% discount sa MRT, LRT. Grabe, 50% discount sa mga senior Totoo po, may at nagtanong. PWD. Malaking bagay yan. Malaking At bagay. 50% din sa estudyantes. Discount. Oo. Kaya Nakitipid. napakalaking bagay sa mga mananakay ng LRT, MRT At na kung meron estudyante pang- ka, senior citizen at PWD. Pag Pero dilis pang- ka, i-avail mo ba yun? Siyempre, makapal mukha ako eh. Yan banat ni Valerista. Siyempre, halaka naman. Sasabihin ko, tax ko yan eh. Pero sinisiraan ko yung gobyerno. Okay lang yun. Ang maganda pa yan, huwag niyo kakalimutan yung pamilya 1+3. Meron pa yan ha. Dahil ligyo. Every Sunday. Grabe, lahat ng proyekto ni PBBM, diretso sa bituka ng taong bayan. Ibig sabihin, nararamdaman. Kaya tumaas yung rating niya eh. Oo, ay, hindi nakakapagtaka na tumaas yung rating ni PBBM. Kasi nga, sa mga proyekto niya, na talagang direktang nararamdaman ng tao. Isipin mo kung matanda ka, na dilis, na binabati ko mo si PBBM, o kulang pera mo, o pagbayad mo, sakto lang pala kasi 50% discount. Di ba? Laking tulong. O pag PWD ka, yung utak mo mahina, o pagbayad mo, 50% discount pa rin kahit dilis ka. Bakit kaya di naisip na naman ng mga nakarang administrasyon yan? Ay, wala. Dilis din yun eh. Ayun, inulit ko namin mga kabayan. Yung proyekto ni PBBM, direkta talaga na pinaparamdam niya sa tao. Walang cheche-cheche, boreche. Basta matanda ka, senior citizen ka, PWD ka, estudyante ka, discounted kayo sa MRT, LRT. At kung linggo, pamilya 3+1, kapag 4 kayo, libre na yung 3, isa na lang yung magbabayad. Nagtatawanan po kami dito pero seryoso po Oo. na yung natitipid ng ating mga kababayan sa mga discount na yan ay napakalaking bagay po, no? Basta- Dahil pwede na nilang magamit yan sa kanilang mga ibang gastusin pang-araw-araw. Basahin natin yung comment. Si Valerista, magagalit ang kapitbahay. Wala na nga ako kapitbahay. Bakit tatanong ko sa'yo, yung kapitbahay mo, no, binibigyan mo ba ng bigas na libre? Nung nakaraan, namigay ka ng bigas. Oo naman. Pati dilis? Kahit dilis pa yan. Kasi gaya ni PBBM, yung pagtulong ko, walang sino-sino-sino. Ganun tayo eh. Kahit dilis ka pa, kahit tawilis ka pa, na mataba ngayon, wala tayo pinipili sa pagtulong. Levi Agkawili, Father. Ang galing niyo pong combination yung tatlo. Wow, thank you, thank you. Ito, basta Gilan New. I love your podcast. Nakakatawa si Valerista at hindi kayo boring. Kahit puro good news lang na ginagawa ng administration ang topic nyo. Ay, correct, Totoo correct. po yan. Totoo po yan. Sawa na kasi kami sa ano. Kung gusto niyo makita yung talagang side ni Kakopi, doon mo panoorin sa vlog niya yan. Dito kasi kami, Dito bawal. dito puro kami good news. Kasi kapag ano-ano kami rito, memo abutin ng producer namin. Sige. Pero pumunta na po tayo sa isa pang good news. Ayan. Yan. Isa pang proyekto. No? Although itong proyekto na to mga ka-BBM, mga kayayam, ay magiging long-term pa rin. No? Dahil inaasahan ito na ma-implement o mag-ooperate by 2028 bago bumaba sa pwesto ang ating Pangulo. No? Kasi bababa siya ng June 30, 2028
no, inaasahan niya na itong proyekto na to ay operational na by that time. Kahit partially. Alam niyo ba kung ano yung sinasabi ko? Subway. Yung sa subway? Yan yung Oh, pinuntahan galing namin, Yan yung pinuntahan natin kanina. Muntikan ko na Yan yung mahulaan. pinuntahan natin kanina na Nakasama ba? nagkataong kami lang po ang naandun. Wala nang iba. May video na, may video. O may video. That ay So ito po yung bahagi ng construction ng gagawing Metro Manila Subway. So ayan po. The diameter po yan is 7 meters. Ang nagawa pala po ay 320 meters. 320 meters. Yes. Actually, to be exact, 325 meters na ang nagawa nila. Ang nalagyan nila ng tunnel. Tapos ang bilog nga niya, ang diameter is 7 meters. So, napakalaki. Nakakamangha, palerista. So, andun kami ni 31 million, andun kanina ang umaga. Kami lang ang vloggers na nasa baba. Kami lang ang inalaw na makababa dun sa tunnel. No? Talagang mamamangha ka. Kaya si PBBM, nung nakita niya yung tunnel, no, very impressed siya. Ang saya-saya ni PBBM. Kahit sino ba kanina. naman, kahit sino ba. At ang kagandahan doon, galing na galing siya sa Japanese technology, sa mga Hapon. Ito mga... Pero palerista, alam mo ba, meron na mga Filipinos na mga engineers doon na ang gagaling na rin dahil tinuturuan na ng mga Hapon. Na-adapt nila yung technology. Yes. May technology transfer kasi nakasama doon sa proyekto na yan. So ito itong proyekto na subway na to, kapag natapos to, inaasahan 519,000 na pasahero araw-araw ang masiservisyohan nito. Ang biyahe nito, Valenzuela hanggang Parañaque balikan. Mabilis ng biyahe. Noon kasi 2.5 hours yung biyahe mo. Mula Valenzuela papuntang Bicutan, no? 2.5 hours. Wala pa traffic yan, ha? Wala pang traffic. Ngayon, pag naging operational na yan, 40 to 45 minutes. Yan ang sabi ni PBBM. Ganon kabilis? Ganon kabilis. Ganun kabilis. May mga hinto-hinto pa yan. 17 stations yan, no? 17 stations. East Valenzuela. And may route yan papuntang NAIA Terminal 3. Wow, yan ang kulang dito sa atin. Yan. Diba? Ang laking tipid yan. Kasi di ka na magta-taxi, di ka na mag-grab. Papunta Yan yung ng nakita NAIA. ko sa Hong Kong eh. Oo. Kapag na fully operational yan, di ba? Pag kunyari nasa Hong Kong ka, pag nasa airport ka, pwede ka na lang mag-train, mag-subway, palabas, di ba? Oo. Pumunta ka kung saan mo gusto pumunta. Ganyan mangyayari sa atin. Patay Kaya napaka-exciting, di ba? First time. Patay na ito yung mga taxi driver na malakas managa. Oo, di ba? Puro airport, no? Yung mga nananaganan. Kasi mo, airport to Alabang, 3,000. Sabi, magkano na? Siyempre, I think, subsidize din ng gobyerno yan. Siguro naman naabot ng 50 o 100 ang isang Grabe. biyahe yan. Itong subway talaga na lang kulang dito sa Pilipinas. Gaya mga nakikita sa ibang bansa, di ba? Yan talaga ang katuparan ng pangarap natin na mapaluwag ang pag-commute natin araw-araw kapag itong subway na to talagang natapos. Nakaka-proud talaga yan. Nakaka-proud, nakaka-proud. Talagang legacy project ni Pangulong Bongbong Marcos yan na kahit wala na siya sa mundong ito, no, in a century, no, maalala pa rin ng taong bayan na yan ay ginawa ng Pangulong PBBM noong kanyang panahon. Pero mga ka-BBM, alam nyo ba, yung plano tungkol dyan sa subway na yan, yung idea na yan, ay nung panahon pa ng ama ni PBBM. Oh, totoo. 1970s pa. Totoo. Yes. Merong research or pag-aaral o feasibility study na ginawa ang JICA. Oh. No? Tungkol Panahon dyan. pa ni Marcos Sr. Panahon ni Marcos Sr. Matindi talaga. Tapos, Matindi di ba tatay. napakaganda, di ba? Si Marcos Sr. ang nag-isip niyan, no? Panahon niya nung Matatapos plano kayo, no? yan. At ngayon, Ginagawa. ma-realize
panahon ng kanyang anak. I-run through ko lang yung mga stations. Mabilis lang ha. 17 ito. Baka madadaanan yung ruta ninyo. East Valenzuela, Quirino Highway, Tandang Sora, North Avenue, Quezon Avenue, East Avenue, Anonas Common Station yan. So magkakabit yan papuntang LRT2. LRT2. Tapos Camp Aguinaldo, Ortigas Avenue, Shaw Boulevard, Kalayaan Avenue, BGC, Loton, Senate DepEd Station. And from Senate DepEd Station, magbibiyak yan papunta ng NAIA Terminal 3 and FTI Station, yung Sakayan Terminal. Wow. Mula sa NAIA Terminal 3, may daan papuntang Bikutan Station. Ako. Napakaganda, di ba? Napakaganda po. At hindi lang yan. Kapag natapos lahat yan ng MRT na yan, LRT na yan, at ang subway, lahat yan po magkakaroon ng connection. Kaya maglalakad-lakad ka na lang po sa lilipat-lipat ka lang kung saan ka talaga papunta. Grabe. Di ba napakaganda? Tapos sabi ni PBBM, mamadaliin, hopefully matapos bago matapos yung kanyang term. Grabe, ngayon ko lang nalaman, kabibig. Paano, ang nagtano pala niyan, si Ferdinand Marcos Sr.? Oh, yan, tama si Rowie Kong Gunda. 1973. 1973 ginawa ng study. Grabe, Laika. matindi talaga yung tatay ni PBBM, no? Malupit mag-isip Matindi yun. talaga yung Matindi tatay, talaga yun. Tinulugan Kaya kasi. hindi rin magtataka kung yung bunga o yung anak ay matindi rin mag-isip. Grabe, Ganda. bilib ako sa tatay. Galing. O siya, sige. Dumako tayo sa ating third topic. Naku, mapapabilib na naman kayo dito. Alam niyo yung mga nawawalang sabongero. Malungkot ito pero kahit papano nagkakaroon po tayo ng pag-asa. For the longest time, panahon ni Digong, tinulugan yan. Yung mga kamag-anak ng mga nawawalang sabongero, nawalan na ng pag-asa. Kasi wala silang hustisya na nakamit during the previous administration. Pero this administration, committed po ang ating gobyerno na tulungan sila mahanap yung hustisya. Alam mo Teka dito, muna, singit lang ako, palerista. Bakit naman panahon ni PBBM palagi na yung lahat ng problema na iniwan ng mga nakaraang administrasyon, siya nagsosolve. Yung bagon, noong 2014, Dalian train. bumili ng Dalian na train, no? Na hindi sukat dun sa Riles. No? Ito naman, mga sabungero, panahon naman ni Digong, no? Siya na naman ang nagsosolve. alam mo sagot diyan? Bakit? Matino kasi si PBBM, protektado siya ng Diyos, binibigyan siya ng wisdom ng Diyos. Ayun. Ganun yun. Kaya lahat ng ginagawa niya. At least hindi kasi minumura totoo. yung Diyos. Ay, hindi, murahin mo ba Diyos? Tutulungan ka ba? Yun, kulong ka, oh. Kaya nga nakulong eh. Di ba? Si PBM, hindi niya minumura yung Diyos, kaya binibigyan siya ng wisdom ng Diyos. Isa, minura yung Diyos. Ayun, natutulog sa kulungan na mahimbing. Tiyak may magsasabi niya, magko-comment niya, tama si Paler. Tama si Palerista. Ano masabi mo, Oka Coffee? Mas agree ako doon sa binibigyan ng wisdom ang presidente. By divine intervention pa rin. And yung commitment ng presidente, seryoso itong usapin na to. Diba, hustisya ang hinahanap natin dito. Bigay natin yung hustisya. Di, yung isa rin, habang nasa kulungan, binibigyan ng divine intervention, siya sabi, "Huy, lifetime ka na dyan." Doon na ka tayo sa sabongero. Baka mawala tayo na signal. Pasensya na. Hindi, mga kabibigyan, hindi mapigilan ni Kakobe tumawa eh. Kasi nakakatawa naman talaga to si Palerista eh. Mga banat eh. Bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Agilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng dusa. Matatag ka, hindi gaya ng iba. Ngunit kahit sugatan, kahit lumuluha, iniisip mo pa din kapakanan ng iba. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalista hanggang
pagdurusa. Ngunit lahat ngayon ay malinaw na. Katulong mo ang Diyos, nag-iba sila. Ipinaglaban mo ang lahing sinumpaan. Nagkalat peking balita sa mamayan. Binabaliktad nila ang katotohanan, pero hindi na naig ang kanilang kadiliman. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Iginuhit ng kasaysayan ng pangalan mo, dalisay. Ngunit bakit tila nais kang burahin at si Apolacay? Sa iyong mga mata may luha ng matinding pagdurusa. Ngunit sa puso mo, bayan pa din ang inuuna. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Hakilang nagnakaw ng perang taong bayan. Pinapasan mong lahat ng dusa. Matatag ka, hindi gaya ng iba. Ngunit kahit sugatan, kahit lumuluha, iniisip mo pa din kapakanan ng iba. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalista